Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, EPP, Industrial Arts, Grade 5, Quarter 4, Lesson 5. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa hakbang sa pagkukumpuni ng kagamitang yari sa kahoy, kawayan ng may pag-iingat. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan, nakapagkukumpuni ng mga kagamitang yari sa kahoy o kawayan ng may pag-iingat. Unang araw. Maikling balik-aral. Tanong-tugon. Magbigay ng isang paraan kung paano mapapangalagaan ang mga kasangkapan at materyales sa pagkukumpuni. Halimbawang sagot, lilinisin at itatago sa tamang lalagyan ang mga kasangkapan pagkatapos gamitin. 2. Bakit mahalaga ang pagsisinop ng mga kasangkapan at materyales? Sagot, upang hindi ito masira o mawala at manatiling maayos ang lugar ng trabaho. 3. Anong magiging pakinabang sa atin kung mapapangalagaan ng tama ang mga kasangkapan at materyales sa pagkukumpuni? Sagot, mas tatagal ang gamit at makakaiwas sa dagdag gastos sa pagbili ng bago. Gawain Quiz B. Mga materyales para sa gawain, 1/4 illustration board, isang pirasong chalk, tissue paper o pambura. Mechanics, ang inyong guro ay magpapakita ng mga larawan ng sirang produkto o kagamitan na yari sa kahoy. Isulat sa illustration board ang mga pinakaangkop na kasangkapan at materyales upang makumpuni ang ipinapakitang larawan. Ang bawat grupo ay mag-uunahan sa pagsulat ng pangalan ng kasangkapan o materyales na ipinakita. Ito ay isusulat sa likod ng illustration board gamit ang chalk. Pagkatapos, maisulat ang sagot, tatayo ang isa sa inyong grupo at itataas ang illustration board. Sa pagkakataong ito, hindi na pwedeng ibaba ang illustration board. Ang unang grupong nakapagtaas ng tamang sagot ay makakakuha ng pinakamataas na puntos. Ang pangalawang grupo na nakapagtaas ng tamang sagot ay makakakuha ng pangalawa sa pinakamataas na puntos. At ang pangatlong grupo na nakapagtaas ng tamang sagot ay makakakuha ng pangatlo sa pinakamataas na sagot. Ang sagot na may maling spelling ay maling sagot. Narito ang mga larawan. Una, kasangkapan, liha o sandpaper. Materyales, kahoy. Pangalawa, martilyo, tabla o kahoy. Pangatlo, lagari, kahoy. Pang-apat, pandikit o wood glue, kahoy. Hindi lahat ng sirang kagamitan ay patapon na. Ang mga ito ay maaari pang magamit muli sa pamamagitan ng pagkukumpuni. Sa inyong mga nakaraang aralin, inyong nalaman ang iba't ibang kasangkapan at materyales sa pagkukumpuni. Sa araling ito, inyo na silang gagamitin. Mahalaga na inyong matutunan ang mga hakbang sa pagkukumpuni dahil isa ito sa mga praktikal na pamamaraan upang makatipid at maiwasan ang paggastos sa mga kagamitang maaari pang pakinabangan o gamitin. Makakatulong din ito upang mabawasan ang mga basura sa ating kapaligiran. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na inyong maisagawa ang pagkukumpuni ng mga kagamitang yari sa kahoy o kawayan ng may pag-iingat. Bokabularyo, kusot,
Ito ay pinong kahoy na nalalaglag mula sa nilagaring kahoy. Wood clamp. Ito ay isang uri ng kasangkapan na ginagamit bilang panghawak ng mga bahaging ginagawa. Ikalawa at ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang isa, hakbang sa pagkukumpuni ng kagamitang yari sa kahoy, kawayan ng may pag-iingat. Ang mga hakbang sa pagkukumpuni ay nakabatay sa uri ng sira ng kahoy. Ang mga kadalasang sira ng mga produktong yari sa kahoy ay biyak sa kahoy, natuklap o natanggal na bahagi ng kahoy, at mga putol na bahagi ng kahoy. Ang mga kinakailangang kasangkapan at materyales sa pagkukumpuni ay nakabatay rin sa uri ng sira ng kahoy. Mahalaga na mapag-aralan muna ang uri ng sira upang mapili ang pinakaangkop na materyales at kasangkapang gagamitin. Para sa ating aralin, tatalakayin natin ang mga hakbang sa pagkukumpuni ng biyak sa kahoy, natuklap o natanggal na bahagi ng kahoy. Pinatnubayang pagsasanay. A. Hakbang sa pagkukumpuni ng biyak sa kahoy. Mga materyales, wood filler o masilya, papel de liha o sandpaper, pinong kusot ng kahoy o sawdust. 2. Linisin ang bahaging lalagyan ng masilya. Siguraduhing wala itong alikabok. 3. Ilagay ang masilya. Siguraduhing malagyan ang buong biyak ng kahoy. 4. Budbura ng kusot ang bahaging may masilya. Idiin ito sa masilya upang dumikit at mapunan ang buong biyak. 5. Patuyuin ang masilya at kusot. 6. Pakinisin ang bahaging may masilya at kusot. Maaring gumamit ng 100 grit na papel de liha. B. Hakbang sa pagkukumpuni ng natuklap o natanggal na bahagi ng kahoy. 1. Ihanda ang mga kasangkapan at materyales na kailangan. Mga materyales, wood glue at pamunas. 2. Linisin ang bahaging ididikit at bahaging didikitan. 3. Lagyan ng wood glue ang bahaging ididikit at didikitan. Ikalat ang wood glue gamit ang maliit na brush. 4. Idikit ang bahaging natanggal. Marahan itong itulak upang lumapat sa bahaging pagkakabitan. 5. Linisin ang mga sobrang wood glue gamit ang pamunas. 6. Maaari itong lagyan ng wood clamp o pabigat habang pinapatuyo upang masiguradong nakalapat ng maayos ang bahaging idinikit. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain, pagkukumpuni ng mga produktong yari sa kahoy o kawayan. Narito ang mga gabay na dapat ninyong sundin. Sagutang papel ng pagkatuto. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Tanong-tugon. Ano-ano ang mga hakbang sa pagkukumpuni ng biyak sa kahoy? Ano-ano ang mga hakbang sa pagkukumpuni ng natuklap o natanggal na bahagi ng kahoy? Pabaong pagkatuto. Tandaan na ang mga hakbang sa pagkukumpuni ay nakabatay sa uri ng sira ng kahoy. Ano ang mga kadalasang sira ng mga produktong yari sa kahoy? Maging ang mga kinakailangang kasangkapan at materyales sa pagkukumpuni ay nakabatay rin sa uri ng sira ng kahoy. Pagninilay sa pagkatuto, gawin ito sa inyong kwaderno.
Pagtataya. Panuto, tukuyin kung tama o mali ang isinasaad ng mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang tama kung ito ay tumutukoy sa tamang hakbang sa pagkukumpuni. Isulat naman ang mali kung hindi ito tumutukoy sa tamang hakbang sa pagkukumpuni. 1. Ang unang hakbang sa pagkukumpuni ay ang paghahanda ng mga kasangkapan at materyales na kinakailangan. Sagot, tama. 2. Ang mga hakbang sa pagkukumpuni ay nakabatay sa uri ng sira. Sagot, tama. 3. Kailangang linisin ang sirang bahagi ng kukumpunihin. Sagot, tama. 4. Angkop na gamitin ang masilya bilang pandikit. Sagot, mali. 5. Para sa pagkukumpuni ng natuklap o natanggal na bahagi ng kahoy, kailangan lagyan ng wood glue ang bahaging ididikit at didikitan. Sagot, tama. 6. Angkop na tapalan ng wood glue ang biyak sa kahoy. Sagot, mali. 7. Agad na pakinisin ang bahaging may masilya pagkatapos itong malagyan. Sagot, mali. 8. Pagkatapos malagyan ng masilya at mabudbura ng kusot ang biyak sa kahoy, patuyuin muna ito bago pakinisin. Sagot, tama. 9. Maaaring gumamit ng wood clamp o pabigat sa bahaging idinikit upang masigurado na nakalapat ito sa pagdidikitan. Sagot, tama. 10. Linisin ang mga sobrang wood glue gamit ang pamunas. Sagot, tama. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!